So okay, kamusta po kayo? Naway okay lang lahat, no? So kung hindi po kayo okay, let me encourage you, kagaya ng pag-encourage ko sa inyo nung mga nakarang linggo nung nagtuturo ako. It's okay not to be okay. No, but there's a lot of reason for us to rejoice in the Lord. And ang pinaka-reason for us to rejoice in the Lord is the gospel. Because of the gospel, tayo mga tao na dapat ay parusahan ng Diyos, kinahabagan niya tayo. No, kinawaan niya tayo. Pinakitaan niya tayo ng pag-ibig, and that's what we call grace. Dapat naman talaga kasi parusahan tayo sapagkat makasalanan tayo eh. At ang Diyos ay banal. Pero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, pinili tayong mahalin ng Diyos. So sige po, bago tayo mag-start, tayo po'y tumayo at manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we just want to glorify your name. We just want to thank you for this Sunday, a day of rest in your presence, a day of rest, Lord, kung saan makakaugnay mo kami, Panginoon, through the preaching of your word. And we just want to thank you, Lord, na meron pong freedom in our country to freely worship you. So, Panginoon, dalangin ko na kumilos ka po today, and we know na talagang kikilos ka, Lord, kahit hindi namin ito ipanalangin. Sapagkat this is your church. These are the people who were purchased by your blood. And we know, Holy Spirit, na may ituturo ka talaga sa aming lesson through the preaching of your word. So, dalangin ko lang, Panginoon, itago niyo po sa inyong likuran. Ang pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, ang maitaas. I'm just your mere servant. I'm just your mere messenger, and I'm not the star of this church, but you alone, O God, our Jesus, deserves all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. So, makakaupo na po kayo. So, tuloy lang po natin ating study sa Book of Exodus at ang pag-aaralan naman natin ngayon yung chapter 24. So, ano ba ang mayroon dito sa chapter 24? Itong chapter 24 po, ito po yung bridge, no, or the connection between the laws and the commandments ng Diyos na binaba niya na napag-aralan natin starting chapter 20 hanggang chapter 23. And the instructions of God sa paggawa po ng tabernacle. So, in this passage, makikita po natin dito yung formal agreement of the covenant between God and the Israelites. And at the same time, sa mga foreshadows po dito, makikita po natin yung ating better covenant in Christ. So, pinamagatan ko po ang ating pag-aaral today, the foreshadows of our better covenant. So, before we start, bago tayo mag-dive in sa ating main text, alamin muna natin, i-define muna natin kung ano ba itong covenant. O sa Tagalog ay tipan. So, covenant, it is a binding agreement between God and His people. Involved po dito yung kanilang mga commitments, yung kanilang mga obligation. So, para po siyang contract, para mas maintindihan natin. But it is more than a contract. Bakit po ito yung more than a contract? Sapagkat po, ang covenant po, ito po ay relational at saka po ito po ay personal. And at the same time, a covenant lasts for a lifetime. Panghabang buhay po ito. So, unlike na contract, no, ang contract po kasi two-way. Merong both party involved, merong parehong agreement. Pero po, pagdating sa covenant sa Diyos, one-way po ito. No, one way, because the one who made the covenant will keep the covenant. So please open up your Bible sa Exodus chapter 24. So aalimin po natin yung mga series of events na nangyari po dito as we study the kaganapan at the same time the foreshadow. So unang-una po na gusto kong ibahagi sa inyo is the confirmation of the covenant in verses 1 to 2. So after po sabihin ng Diyos ang kanyang mga kautusan, at after pong ipangako ng Diyos that He will send His messenger or an angel, o ang tinatawag sa theology na the angel of the covenant, the second person of the Holy Trinity, si Christ, that Christ will go before them, then comes chapter 24, verse 1. And I read, sabi po rito, then He said to Moses, come up to the Lord, you and Aaron, Nadab and Abihu, and the 70 of the elders of Israel, and worship from afar. Si Nadab po, tsaka si Abihu, sila po yung mga anak ni Aaron. Kapatid ni Moses po si Aaron. So Moses alone shall come near to the Lord, but the other shall not come near, and the people shall not come up with him. So malinaw po sa verse 1 na inutusan po ng Diyos si Moses na isama yung mga leaders ng Israel sa Mount Sinai. And what reason? Bakit inutusan ng Diyos sila?
is for them to be able to worship the Lord sa Mount Sinai. And pagdating po sa verse 2, makikita natin dito na though pare-pareho sila mga leaders ng bayan ng Israel, pero merong distinction. Distinction between Moses and the other leaders. Sapagkat si Moses lamang ang merong karapatan na lumapit sa Diyos. And bakit po ito naging confirmation ng covenant ng Diyos? Because it is the final instructions of God kay Moses bago po siya bumaba ng Mount Sinai. Kasi napag-aralan po natin yan few Sundays ago na all throughout starting chapter 20 hanggang chapter 23, si Moses po ay nasa bundok. At ngayon pa lang po siya bababa. Bababa siya from Mount Sinai para sabihin yung mga kautusan ng Diyos sa mga Israelita. Ito po yung mga napag-aralan natin starting chapter 20, verse 21 hanggang sa dulo ng chapter 23. So next event po, the ceremony of the covenant. So eto na. Si Moses bumaba na siya from Mount Sinai. At nasa base camp na siya ng mga Israelita. So ito po ang nangyari. Verse 3, basahin po natin sa mga Bibles po ninyo. Natigyan na lang po yung screen kung wala kayong dalang Bible. Sabi rito, Moses came and told the people all the words of the Lord and all the rules. And all the people answered with one voice and said, all the words that the Lord has spoken, we will do. Wow! Grabe, di ba? Parang napaka-masunuri naman ng mga Israelita. No, si dinami-dami ng mga rules and laws and commands na pinag-aaralan natin, no, even yung mga nandito, nagsabi nga sa akin na para bang nakakalula. Napakadami pa lang mga kautusan ng Diyos. Para sa mga Israelita, ang response nila, lahat yan ng sinabi ng Panginoon ay gagawin namin. Wow! Napaka-obedient. Agad-agad silang sumagot. Pero alam niyo kung bakit? What is the reason kung bakit agad-agad sumagot ang mga Israelita sa mga karami-raming kautusan ng Diyos? Sumagot sila agad-agad nang hindi sila nag-iisip dahil takot po sila. Naranasan kasi ng mga Israelita Kasi pinamalas ng Diyos ang kanyang makapangyarihang presensya through the supernatural events na nangyari. Napag-aralan po natin yan. Kung naalala nyo po, starting chapter 19 onwards. Ito po yung mga nangyari. Pagdating sa Ten Commandments, hindi po si Moses ang nagbaba ng Ten Commandments sa mga Israelita. Ang Diyos po mismo, malinaw po yan sa chapter 20 verse 1, na nagsalita talaga ang Diyos through the heavens at narinig po ito ng mga Israelita and it gave them terror. Pangalawang supernatural event, nagkaroon ng strange trumpet sound na hindi rin nila maipaliwanag. May smoke na lumabas sa Mount Sinai at pang-apat, mayroong flashes of lightnings and thunder. So balikan po natin, no, chapter 20 verse 18 ng Exodus. Sabi dito, when all the people saw the thunder and the flashes of lightning and the sound of the trumpet and the mountain smoking, ano nangyari? The people were afraid and trembled. And they stood far off. So tuloy ko na rin po, verse 19, hindi ko po yata nailagay sa screen. Sabi dito, and said to Moses, you speak to us and we will listen, but do not let God speak to us. Lest or all else, or tama ba ako? All else, tama, all else, we will die. Just imagine kung gaano katindi yung presensya ng Diyos. Boses pa lang po ng Diyos yun, ha? Pero yung feeling ng mga Israelita, mamamatay na sila sa kabanalan po ng Diyos. And kung naalala nyo pa, base sa pag-aaral po natin dito, na talagang sinadya ng Diyos mag-instill o magbigay ng takot sa mga Israelita so that they will not sin against Him. Kaya wala nang pero-pero, wala nang rekla-reklamo itong mga reklamador na Israelita na to, at agad-agad silang pumayag sa kautusan ng Diyos without thinking kung gaano ito kaseryoso. Takot sila Oo na, sige na. Susunod kami sa gusto ng Diyos. Huwag na lang kaming patayin. So to formalize it and to show how serious it is, ang ginawa po ni Moses, mag-enter sila ng isang covenant pact sa Diyos. And this covenant will require the Israelites a dead serious commitment. Bakit po? Sapagkat seryoso po ang Diyos sa kanyang covenant. Dahil yung Diyos po na sinasamba natin, ang Diyos din ng mga Israelita, is a covenant-keeping God. Alam po ito ng mga Israelita. Alam din po ito ni Moses.
Dahil kung babalikan po natin way back Genesis 15, sinabi na po ng Diyos kay Abraham, yung forefather ng mga Israelite, kung ano ang mangyayari sa kanila. Ito po yun. Genesis 15:13-14, basahin ko po. Then the Lord said to Abram, yan po yung old name ni Abraham, know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs, and will be servants there, and they will be afflicted for 400 years. Verse 14, but I will bring judgment on the nation that they serve, and afterward they shall come out with great possessions. Now, tanong ko po, nangyari po ba ito? Yes, nangyari po ito. At yung plano po ng Diyos patungkol dito ay sinabi po niya kay Moses sa chapter 3 ng Exodus through the burning bush experience. At finulfill po ng Diyos yung pag-exodus o yung pag-exit ng mga Israelita sa Egypt sa chapter 12. And maalala nyo pa, kung naalala nyo pa, ito po yung nangyari. No, umalis po sila ng Egypt o talagang pinalaya sila ng mga Egyptian kasi natakot yung mga Egyptian sa parusa ng Diyos sa mga Israelita because of the plagues, at dahil doon, nagbigay pa ng mga jewelries of golds and silvers ang mga Egyptian sa kanila. So na-fulfill po talaga ito. So pinapakita sa atin ito, kung na-fulfill talaga ito, itong plano ng Diyos, meaning mapufulfill din yung pagpunta nila sa pangakong lugar na pinangako ng Diyos. So pinapakita naman sa atin ito na ang Diyos po ay dead serious para dalhin ang mga Israelita, His people, to His promised land, to their forefathers. At dahil alam po ni Moses ito, no, na hindi lang basta covenant keeper ang Diyos, kundi covenant doer din po siya. Hindi lang siya puro pangako, hindi lang siya puro salita, may gawa rin po ang Diyos na sinasamba natin. Ito po yung ginawa ni Moses. Verses 4-8. Basahin niyo po yung mga Bibles po ninyo. Sabi dito sa verse 4, and Moses wrote down all the words of the Lord. So pause muna po tayo. Ang gusto po kasi dito ni Moses, hindi lang basta maging verbal agreement, yung sinabi nila na all the words that the Lord has spoken we will do. Kundi ang ginawa ni Moses, he put it into writing. Naging written agreement na po ito. So tuloy po tayo. He rose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain, and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. And he sent young men of the people of Israel who offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the Lord. Isang verse na po ako. Verse 6, and Moses took half of the blood and put it in basins, and half of the blood he threw against the altar. Then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people. So pause muna tayo rito. Nakita niyo yun? He took the book of the covenant and read it in the hearing of the people. Ito po yung pinakauna, ever recorded na preaching of God's word. So tuloy natin. And they said, sabi ng mga Israelita, all that the Lord has spoken we will do, and we will be obedient. Again, wow! Napaka-obedient naman itong mga taon to. Pero sa mga nakapag-advance study na, sa mga nakapag-advance reading na, alam natin, pagdating ng chapter 32, nakakainin nila itong mga quote-unquote kanilang pangako sa Diyos, itong kanilang pledge sa Diyos. No, hindi naman silang lahat yon, pero karamihan po sa kanila. So pinapakita sa atin ito na yung mga written words of the Lord, yung altar, which signifies na merong worship na nangyari, and the 12 pillars, the sacrifices, and the sprinkling of blood sa altar and sa mga tao, these are all legal formalities that confirms and binds their covenant with God. May dugo pang ang ginamit, diba? Ano bang nire-represent ng dugo? Life. So this shows us, and it signifies na merong life and death seriousness tong covenant na to. Na hindi siya basta nangako tapos mapapako. Hindi po ganon. Again, ang Diyos po natin ay seryoso sa kanyang covenant. Sapagkat hindi lang po siya basta isang covenant keeping God, covenant doer din po siya. And at the same time, it is a serious matter. Dahil after po neto, magjo-journey na yung mga Israelita papunta sa pangakong lugar. And they will be facing a lot of challenges. They will be facing a lot of wars.
And for them to be able to reach Canaan or the promised land, nag-set po ng condition ng Diyos. Ito po yung condition ng Diyos. Chapter 23, verse 20 to 21, tinuro po ito ni Kuya Eman. Sabi rito, "Behold," sabi ng Diyos, "I send an angel before you," which is si Christ, yung angel na ito, "to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared." Ito yung kanyang kautusan, verse 21. "Pay careful attention to him and obey his voice. Do not rebel against him, for he will not pardon your transgression. For my name is in him." Makikita po natin sa isang covenant po ng Diyos na ang Diyos mismo ang nag-set ng conditions at ang hindi po yung mga Israelita. So His commands, His rules, for He is God and we are not. Same goes din po sa ating mga Kristiyano in our present time. Because that very moment na naging Kristiyano po tayo, we entered into a covenant relationship with God. And ang Diyos pa rin po mismo ang nag-set ng standard. At ang standard po ng Diyos is for us to believe in His one and only Son. For us to believe in Jesus according sa context ng John 3:16. But believing in Jesus not only means believing that He is God. No, even the demons believe that Jesus is God. Naalala niyo pa po yung story sa gathering demoniac sa Gospels? Yung that moment na nag-step foot sa shore ng island of Gerasenes si Jesus. Merong isang demon-possessed man doon at hindi lang po siya basta possessed ng isang demon. He is possessed by thousands of demon. Kaya po, legion. Yung binanggit, libong demonyo ang nasa loob ng katawan ng tao na yon. Pero that moment, pag-arrive ni Jesus sa Gerasenes, yung mga demons, no, dun sa katawan ng tao na yon, tumakbo sila. No? Palapit kay Jesus. Hindi para saktan si Jesus. Sapagkat lumuhod itong gathering demoniac na to. At sabi nitong demon-possessed man, sabi ng mga demon sa loob niya, "What do you want with me? Jesus, Son of the Most High God." Kasi nakalagay sa gospel that the demons shouted at the top of their voice. Sabi pa nung mga demons, "I beg you, please don't torture me." Kita niyo yun? The demons knew who Jesus is. So what I'm saying is that when we say that we should believe or we must believe in Jesus, dapat po we believe and we are convinced that He is the one and only Messiah or the Savior at wala nang iba. When we say that we believe in Jesus, dapat convinced po tayo that He is the one and only Son of God at wala nang iba. Si Kibuloy, hoax po yun. No, tignan nyo, naglaho na ngayon, nagtatago na yata sa mga NBI. Kasi si Kibuloy, false preacher po ito, kiniklaim niya na siya na raw yung Son of God. Dahil yun daw yung kanyang quote-unquote promotion sa Kingdom of God. So pangatlo, pag sinasabi ko na believe in Jesus, no, dapat po we believe in His teachings as well. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na we believe in Jesus, pero ini-ignore natin ang mga teachings niya. Hindi tayo nakikinig, hindi tayo naniniwala sa kanyang mga teachings. Na siguro i-share ko lang po sa inyo. No, some teachings of Christ na kadalasan po ay natitake lightly o na-overlook ng karamihan ng mga Kristiyano. So una po rito sa mga teachings si Christ is yung base po sa Luke 16:13. Yung context po nito, we cannot serve both God and money. We cannot have two masters at the same time. So gusto ko pong kausapin yung mga volunteer workers natin dito. Yung mga volunteer workers na nakaplat na sa calendar yung mga araw ng linggo na magsiserve po tayo kagaya sa amin sa worship team. Kami po kasi sa worship team, kami na mismo yung maglalagay ng mga certain dates kung kailan talaga kami available. So kung ganoon po yung mga yung mga way of serving natin na naka-calendar plat na talaga, hindi yung mga biglaan, na wag naman sana natin ipagpalit ito sa mga trabaho sa negosyo natin. Na wag natin ito ipagpalit. Maging committed po tayo because God is not an option. Dapat magkaroon tayo ng right perspective na it's a privilege for us to serve the living and the one true God. Totoo lang, real talk lang, hindi ko kailangan ng Diyos yung paglilingkod natin.
Wala mang sumamba sa Kanya, wala mang maglingkod sa Kanya, siya po ay mananatiling Diyos. And that's it. But for us, have the right perspective na dapat pribilehiyo ito na paglingkuran siya. Privilege din dapat sa atin na paglingkuran ng ating mga kapatiran sa loob ng bahay-sambahan niya. Na pwede niyo sabihin sa akin, Jim, yung negosyo ko, yung trabaho ko, service ko rin naman kay Lord dyan worship ko rin naman kay Lord dyan At talaga ba? O sige, tingnan natin kung talaga nga bang worship natin kay Lord yan. No, kasi that very moment na ipagpalit mo ang paglilingkod mo sa Lord over your work and over your business sa kadahilanan na sayang double pay sayang transaction Kapag ganun yung way of thinking natin, kapag ganun yung perspective natin, hindi na yung Diyos yung sinasamba mo, hindi na Diyos yung pinaglilingkuran mo. Pera na yon, kapatid. And God knows our heart. Yes, on the outside, pwede nating sabihin na, service ko rin naman to kay Lord Pero just imagine, reflect nyo lang. Diyos nga ba talaga pinaglilingkuran ko? Kapag nagtatrabaho ako o nagnenegosyo ako? O yung sarili ko? O yung perang kikitain ko? No? Again, have the right perspective of focus. That God is not an option and He is God. Hindi ho mahirap paglingkuran ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Diyos na sinasamba natin, siya ang Diyos na unang nagmahal sa atin. Siya ang Diyos na unang umabot sa atin. Bakit mahirap paglingkuran ng Diyos? Bakit natin tatratuhin na option ng Diyos? No? Ulitin ko, God is not an option. He is God. Pangalawa po, dito po sa generation natin, na tinatawag ko na me generation, na selfie generation, na karamihan ng mga tao, most of them believes that life revolves around them, that life is all about them. Sabihin ko po sa inyo, mga kapatid ko sa pananampalataya, itong buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, it's not all about us. Itong buhay na meron po tayo, itong buhay na purchased ng blood ng ating Panginoong Yesus, gamitin po natin para sa Kanya. At hindi po tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin. Nabubuhay tayo dapat bilang mga Kristiyano, above all, para sa Diyos. Sabi po kasi ni Jesus sa Luke 9:23, if anyone would come after me, o sa ibang translation, if anyone of you wants to be my disciples, sabi dito, let him deny himself. Take up his cross daily and follow me. So sa buhay Kristiyano natin, mag-reflect tayo. Si Jimson pa ba yung nabubuhay? Yung old self pa ba ni Jimson? Yung old sinful self pa ba ni Jimson yan? O yung old sinful self pa ba ni Danica yan? Old sinful self pa ba ni Edward yan? O si Christ na talaga? Tama? Deny yourself. Take up your cross daily. Malinaw kasi na may mga struggles po talaga tayo Kasi nandito lang tayo sa mundong corrupt na wretched fallen world and corruptible bodies, kaya magkakaroon po talaga tayo ng mga struggles. And lastly, sinabi ng Diyos dito, follow me. Follow me. Magkakaroon tayo ng struggle in this life. Legit po yan. Kung may magtuturo man po na pag nagkaroon tayo ng relasyon kay Jesus, giginhawa yung buhay natin, yayaman tayo, hindi ho yun. Because as Christians, magkakaroon po tayo talaga ng mga struggles. Kasi yung mga dating gawi po natin, yung mga dating okay lang na gawin, pag naging Kristiyano na po tayo, may mga conviction na. Kino-convict na po tayo ng Holy Spirit. So again, mga kapatid, deny ourselves, take up our cross daily, and follow Christ. Pangatlo, sa issue po ng obedience, sabi ni Jesus sa John 14:15, if you love me, you will keep or you will obey my commandments. Now listen to me. Bilang isang Kristiyano po, karamihan ng mga Kristiyano sa panahon ngayon, they claim themselves to be Christians and yet selective pagdating sa pagsunod sa kalooban at saka sa utos ng Diyos. Pag sinasabi ko pong selective, yung tipong ganito, ito yung mga trip nila sundin, pero ito yung iba rin na kailangan nilang sundin, pero hindi nila trip sundin. So intentionally, dinidisobey talaga nila yon.
Because selective obedience is still disobedience. Same as delayed obedience is still disobedience. So mga kapatid, if we claim, kung convinced talaga tayo na tayo yung mga Kristiyano, pero wala tayong desire, wala tayong intention to really obey God, then maybe there's something wrong. No? Hindi ko po sinasabi na 100% lagi tayo makakasunod sa Kanya. No. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, nandito pa tayo sa ating mga corruptible bodies. Nandito pa tayo sa wretched fallen world na to. At sinabi ni Paul, sa kanyang lakad Kristiyano, yung old self niya, parang bit-bit na lang na bangkay na anytime pwedeng mabuhay ulit. What I'm saying is that, yes, magkakasala pa rin po tayo. Pero kung magpapatuloy na po tayo na mamuhay sa disobedience, hindi po, ito yung sinasabi ng Diyos, alam natin yon, at ang ginagawa natin yung other way around, at intentionally, sinusuway talaga natin yung kautusan ng Diyos, kapatid, lawlessness po yun. Lawlessness po yun. Maybe hindi ka pa talaga Kristiyano sa ngayon kung mabubuhay ka sa ganong klaseng ng buhay. So better kung i-assess natin yung self natin kung may mga lawlessness pa ba sa buhay natin. Including me. Hindi po ako exempted dito, It doesn't matter if we call Jesus our Lord. It doesn't matter kung naglilingkod tayo sa Diyos through our respective ministry. It doesn't matter. Malinaw po sinabi ni Jesus sa Matthew 7 verse 21 to 23, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven." In our time, thank God, we have the revealed will of God. At yun po yung Bible. At ang Bible, hindi po yan pang display lamang. Binabasa po yan, minemeditate po yan, inaaral po yan, at saka yung mga nakasulat po dyan, especially for us Christians under the New Covenant, sinusunod po yan. Hindi po ito display, sinusunod po ito. So tuloy natin, verse 22. On that day, many, take note many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? See, ito yung kanilang mga respective ministries. Pero anong sagot ng Diyos sa kanila? Anong sabi ni Jesus sa kanila? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Allow the Holy Spirit today na i-reveal sa atin kung may mga lawlessness pa ba rito. Kasi serious matter po ito Because these people were deceived. Because they think that Jesus is their Lord. But the word Lordship, hindi nila naintindihan kung gaano ba talaga kabigat yon. Kagaya ko rin dati. I call Jesus as my Lord, but Jesus is not the Lord of all. Kasi if Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Lordship, it requires total submission to someone who is in higher authority sa atin. At ang sinusunod po natin pagdating dito ay ang Diyos, the highest authority of all. But it doesn't matter then kung nasa mga respective ministry. Deceived sila dahil feeling nila nandun sila sa mga ministry na yon, feeling nila ligtas sila. Pero malinaw dito, anong sabi ng Diyos? Depart from me. Hindi kita kilala. You workers or doers of lawlessness. Hindi kita kilala. Niloloko mo ng sarili mo na feeling mo kilala kita pero hindi kita kilala. Wala ka talagang relasyon sa akin. Pinapakita po sa atin dito ng Diyos that what matters most to Him is our obedience. Na natitake lightly po natin. Na nagiging selective lang tayo. Kaya ingat ho tayo. And may God have mercy on us. And may the Holy Spirit, na ipakita niya po sa atin yung mga lawlessness sa life natin at kilusan tayo ng Diyos na talagang maisuko po natin ito.
Again, in our covenant relationship with God in Christ, it is God's rules, God's commands, for He is God, and we are not. So tuloy po tayo. Ngayon, pag-aaralan naman po natin, gusto ko pong ipakita sa inyo yung foreshadow po nangyari dito. So ano ba tong foreshadow o ano ba tong foreshadowing? Yung foreshadow po, it is an indication of a future event na mangyayari talaga. At ito po yung foreshadow dito sa passage nating pinag-aralan. No, yung sprinkled blood to the people and the sprinkled blood at the altar, it foreshadows the blood of Christ. Yung dugo po ni Kristo na naglinis sa ating mga kasalanan. At yung dugo po ni Kristo na nagselyo ng ating new covenant sa Kanya that very moment that we became Christians. And that very moment as well, nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo and when He resurrected. His blood is our covenant. And again, makikita po natin dito yung harmony ng scriptures. Doon itong binabanggit ko po ngayon na foreshadow ay nangyari po ito sa New Testament, pero yung pinag-aaralan po natin ngayon ay nangyari sa Old Testament. So pinapakita po sa atin ito na ang salita ng Diyos sa New and Old Testament, they complement each other. For the Bible, the Word of God is divine. Do mga tao ang sumulat ng mga ito, pero yung inspiration comes from the Holy Spirit. That's why it is divine, because the true author of the Bible ay walang iba kundi ang Holy Spirit. So pangatlo pong pag-aaralan natin na event na nangyari dito is the communion. Basahin po natin verse 9. Check niyo po yung mga Bibles po ninyo. Sabi rito, then Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel went up. So kagaya ng inutos ng Diyos sa kanila. Verse 10, and they saw the God of Israel. So pause muna tayo rito. Question. Sinabi ni John sa John 1:18 that no one has ever seen God. Pero how come na itong mga tao na to, itong mga companions ni Moses and even si Moses, nakakita nila ang Diyos? Paano nangyari yun? So, sagot dyan. Because God chose to show Himself or to reveal Himself to them. Ito po ang special grace to His covenant people. So para mas maintindihan po natin na hindi po ito contradiction sa Bible, na hindi po ito error sa Bible, na meron talagang harmony and unity ang Bible in both Old and New Testament. Ganito po yan. God is a spirit, meaning He is formless. And that form na nakita ni Moses at ng mga Israelita na form ng Diyos is yun lamang po yung form ng Diyos na nais niyang ipakita sa kanila. Kasi later on, makikita po natin na yung appearance po ng Diyos ay mag-iiba. Ang tawag po dito sa theology ay theophany or an appearance of God. So tuloy po natin. Sa verse 10 pa rin po, I'll continue to read. There was under His feet as it were a pavement of sapphire stone, like the very heaven for clearness. Alam niyo po yung pavement na ito, pag ito po tinranslate nyo sa Hebrew or sa original language nitong pagkakasulat ng Old Testament, it means bricks. At kung babalikan natin sa early chapters ng Exodus, ano ba yung way of life ng mga Israelites sa Egypt? They are brick makers. Tama? Now, though tahimik ang Bible regarding sa meaning kung bakit yun yung form na pinakita ng Diyos kala Moses tsaka sa ibang leaders ng Israel, for my own personal opinion, take note ha, own personal opinion ko lamang to. Hindi ko sinasabi po ito ng Bible. Hindi ko rin sinasabing paniwalaan nyo lang ako. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung thoughts ko regarding kung bakit yon ang form na ipinakita ng Diyos sa mga Israelita. Kasi for my opinion, as if God is showing them or telling them na before, you are making bricks for the buildings of other nations. But now that you are in a covenant with me, I will build you into a nation. So bakit po ito yung nakakita ko na siguro message nun? Maybe tama ako, maybe mali. Kasi yung mga pinag-aralan po natin na laws,
yung mga pinag-aralan po natin ng mga rules starting chapter 20 hanggang chapter 23, ito po ay preparation ng Diyos para sa mga Israelita. It is a preparation for them to be a nation na dinisenyo ng Diyos sa kanila. At ang Diyos po kasi ang magpapaganap sa mga Israelita para maging nation sila. At hindi po mismo ang mga Israelita. So yun po yung reason ko kung bakit naisip ko, no? Again, naisip ko lamang po. Hindi ko po sinasabing ito yung sinabi ng Bible. Opinion ko lamang ito. Na yun po yung reason ko bakit ko sinasabi sa inyo na yun yung take ko dun sa image ng Diyos na ipinakita niya. So okay, tuloy po tayo. Verse 11. And he did not lay his hand on the chief men of the people of Israel. They beheld God and ate and drank. Wow! What a privilege for them! Nakakita na nila yung appearance ng Diyos, no? Kumain sila, uminom sila, habang bine-behold nila yung presensya ng Diyos. Alam niyo po ba yung word dito na lay? Ang ibig sabihin po nito sa Hebrew is salah. It means send away. So obviously, pinakikita sa atin ng passage na ito na talagang hindi pinaalis ng Diyos yung mga companions ni Moses at hinayaan ng Diyos na sambahin nila siya. Hinayaan ng Diyos na kumain sila, hinayaan ng Diyos na uminom sila, hinayaan ng Diyos na mag-fellowship sila with one another at peace with His presence. What a sight, di ba? Mapapasaan all na lang tayo. Again, what a privilege for them. But you know, itong pangyayari po na ito po ay foreshadows din. Una, ito po ay foreshadow ng isang event na natapos na. Ito po ay foreshadow ng Lord's Supper o yung Holy Communion na gagawin po natin mamaya, in which we remember the Lord's sacrifice through the breaking of bread and the drinking of wine. At pangalawa, ito po ay foreshadow ng isang future event that will take place when all the saints, when all of us people who were purchased by the blood of Jesus will dine, will behold, will commune with Him in our marriage supper with Him, according sa book of Revelation. Are you excited about it? The time will come, tayo po ikakasal sa ating bridegroom, ang church. We are the church. We are considered as the bride of Christ. At magkakaroon po tayo ng marriage supper sa kalangitan. So, sino rito mahilig kumain? Pakitaas ng kamay. Matataas ko na sarili ko. Mahilig ako kumain eh. Just imagine, bait ng Diyos. Meron din tayong kainan pagdating sa kalangitan. Di ba? Dapat na-excite po tayo dito sa katotohanan na to. Sapagkat malapit nang bumalik ang ating Panginoong Yesus. The signs in our times, the signs of the end times are very obvious. Tignan na lang yung balita. Na-imagine nyo ba, bakit bukod tanging Christianity lang yung binabastos ng mundo? Bakit hindi nila binabastos yung mga Hindu? Bakit hindi nila binabastos yung Islam? Bakit hindi nila binabastos yung ibang religion? Bukod tanging tayo lang. Bukod tanging tayong follower of Christ lang. Bakit? Because tayo yung tunay na religion eh. And Christianity is not a religion. It is a love relationship with Jesus. At yung lover natin, ng ating Panginoong Yesus, will come back anytime soon. So let's prepare ourselves to meet Him face to face. Diba, binanggit nga kanina dun sa pinakanta ni Gapi, and we will keep on singing on that glorious days because time will come, no, makikita na natin si Jesus mismo. So tuloy po natin ating pag-aaral. Pang-apat po at panghuli, connection. In verses 12 to 18. Verse 12, basahin po natin. The Lord said to Moses, "Come up to me on the mountain and wait there, that I may give you the tablets of stone with the law and the commandment which I have written for their instruction." So pause muna tayo ulit. Siguro para lang hindi tayo ma-confuse. Kasi nabasa natin kanina, umakit na si Moses and his companion sa Mount Sinai. Pero dito, parang pinaakit na naman uli si Moses. Tama? So para mas maintindihan po natin, ganito yan. Umakit naman talaga sila ng Mount Sinai.
Pero yung area na inakyat nila, ito po yung area kung saan tanaw lang nila ang Diyos, pero hindi po ito area kung nasaan ang Diyos. Dahil again, si Moses lang po ang mayroong karapatan na lumapit sa Diyos. Kung tutusin natin, ang bait na po ng Diyos dito Kasi way back chapter 19, na pag-aralan po natin yan, tinuro ni Kuya Eman, na nagbigay po ng kautusan ng Diyos na bawal lumapit sa vicinity ng Mount Sinai, be it tao or hayop, sapagkat sila po ipapatayin. Pero how come na itong mga tao na to, itong mga companions ni Moses, ay nasa bundok mismo, nakaakyat na, at nakita pa talaga nila ang Diyos at hindi sila pinaalis ng Diyos at hindi sila pinatay ng Diyos? Bakit po? Because they already entered into a covenant with God. And malinaw na nabasa po natin kanina na nagkaroon muna talaga ng burnt offering, ng peace offering bago sila umakyat. But though, yes, sabihin na natin, meron nang burnt offering, meron nang peace offering o yung tinatawag nating sin offering, meron nang covenant sila sa Diyos, pero si Moses pa rin talaga ang kaisa-isang may karapatan na lumapit sa Diyos. Verse 13. So Moses rose with his assistant Joshua, and Moses went up into the mountain of God. And he said to the elders, "Wait here for us until we return to you. And behold, Aaron and Hur are with you. Whoever has a dispute, let him go to them." Verse 15, Then Moses went up on the mountain, and the cloud covered the mountain. The glory of the Lord dwelt on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And on the 7th day, he called to Moses out of the midst of the cloud. So malinaw, 6 na araw po nagantay si Moses sa taas ng Mount Sinai bago po siya tawagin ng Diyos on the 7th. Tahimik ang Bible regarding this, kung anong ginagawa niya nung mga 6 na araw na yon. But one thing for sure, Moses is preparing himself to meet God. No? Moses is preparing to meet himself. Moses is preparing himself to meet God. Nahanda niya po yung sarili niya. So tayo po bang mga Kristiyano? In this life that is full of uncertainties, in this life na hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo, may God forbid, what if yung iba sa atin dito, last day nyo na pala ngayon. The question is, are you ready to face your Maker? Are you prepared to meet your Maker? O sabihin natin, bumalik muli ang ating Panginoong Yesus. Mag-rapture man. Are we ready to face Him? Kaya mga kapatid, ang paghahanda po sa pag-meet natin sa Diyos, hindi po siya ginagawa kapag may special na gagawin lang tayo para sa Diyos. No, hindi po. Dapat po araw-araw inihahanda natin yung sarili natin. Araw-araw nagsisisi tayo ng mga kasalanang nagagawa natin. Araw-araw sinisik natin ng face ng Diyos through the reading of His Word, through in prayer. Araw-araw dapat naglulong tayo na muli na natin siyang makasama. Because ito po yung reality ng life. Lahat po tayo dito mamamatay. Walang immortal. No, lahat po tayo rito mamamatay. And lahat po tayo, we will face our Maker, whether we like it or not. Whether ayaw pa nating mamatay, pero kung oras na natin, mamamatay talaga ho tayo. Death is inevitable. Pag muling bumalik ang Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, teka, time out, hindi pa ako ready, hindi pwedeng ganun. That's why in our everyday life, inihahanda dapat natin yung sarili natin to meet our Lord. Yun po yung lesson na pinapakita sa atin ito. So tuloy ka po, verse 17. Now the appearance of the glory of the Lord was like a devouring fire on the top of the mountain in the sight of the people of Israel. So see, kanina, para bang nakatungtong siya sa isang pavement made of sapphire stones na sobrang clear. Ngayon naman, ang description dito is like a devouring fire on the top of the mountain. In verse 18, Moses entered the cloud and went up on the mountain. And Moses was on the mountain 40 days and 40 nights. Doon naman tayo sa foreshadowing. Alam niyo po ba itong event na ito, lalo yung mediator role ni Moses, it foreshadows the mediator role of Jesus.
Kasi kung si Moses, siya yung koneksyon ng mga Israelita tsaka sa Diyos, sa ating mga Kristiyano, ang koneksyon natin sa Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yesus. So dito po sa pag-aaral natin sa chapter 24, and especially dun sa mga foreshadows na ito, nakita po natin na merong harmony, na merong consistency and unity pagdating po sa plano ng Diyos. No, because dinidiscuss po natin dito, no, pagdating sa mga foreshadow, ay yung mga future event na nakasulat sa New Testament. And it is more than 1,000 of years yung pagitan. Pero nangyari. So bakit nangyari? Again, because the Bible is God's words. It is God's words in written form. And it is divine because it is the Holy Spirit who authored it. So dito po ako magtatapos sa ating mga life lessons. So una, the God of the Old Testament is also the God of the New Testament. So just recently, kumalat yung mga heretic preaching si Pastor Ed Lapis. Tsaka yung disciple niya na pastor ng Awakening Church at yung may-ari ng Big Brew. No? Kaya yung competitor nun nandito Bigger Brew. Sheesh! Si Edward tsaka si Alex, no? Itong dalawang pong ito, nagtuturo sila ng sinasabi nila ay, ang Diyos daw ng Old Testament ay hindi po siya yung Diyos ng New Testament. Meron pa nga silang wordings Jesusness over Yahwism daw. These are blasphemers. These people are wolves in sheep's clothing. Hindi po nila naiintindihan yung mga sinasabi nila. Dahil malinaw sa pag-aaral po natin na ang Diyos po ay hindi nagbabago. Na ang Diyos ng Old Testament ay siya rin po ang Diyos ng New Testament. Nakakainis pag napakinggan nyo yung mga preachings nila. Talagang out of context No, kinukuha lang nila yung certain verses and that's it. Yun na yung kanila. Hindi po ganon. Meron nga po sa sa pag-aaral ng Bible. Don't read the Bible. No, get the context. Kunin dapat muna yung context. So, anong nangyari? Itong mga to, ang dami nilang mga followers na to the point na dinedefend pa sila. And even si Pastor Ed Lapis, ang taas pa ng pride niya. Ayaw niyang tanggapin na mali yung katuruan niya where in fact, he is already a blasphemer. Nakakainis. But bilang mga Kristiyano, let's pray for them. Let's pray na naway kaugnayin sila ng Diyos, itama sila ng Diyos, ipakita sa kanila ng Diyos na mali yung mga katuruan nila. Na yung Jesus na sinasamba nila, no, siya rin si Yahweh. Because when we say Yahweh, hindi po it doesn't pertain to Jesus himself lang. Yahweh is composed of the Trinity. The triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So it's a blasphemy na sabihin na si Yahweh ay masama daw dahil pumapatay daw si Yahweh, si Jesus daw ay puro love. It contradicts the scriptures. Mag-ingat po tayo sa kanila, but again, please pray for them. So linawin ko po, no? Ang Diyos ng Old Testament ay siya rin po ang Diyos ng New Testament. Kasi kung sinamahan ng Diyos ang mga Israelita out of Egypt, papunta sa Red Sea, sinamahan ng Diyos ang mga Israelita na nasa Red Sea, pinart na yung Red Sea para makatawid yung mga Israelita, no? At kung sinamahan naman ng Diyos yung mga Israelita sa kanilang journey from Red Sea to Mount Sinai, one thing for sure, at sigurado po ito written na mapag-aaral din natin, sinamahan din ng Diyos ang mga Israelita mula Mount Sinai papunta sa pangakong lugar. So kung sinamahan ng Diyos ang mga Israelita sa journey nila, ang Diyos na ating sinasamba ay sinasamahan din po tayo in our life's journey. Pakisabi sa mga katabi nyo, sinasamahan tayo ng Diyos. Malinaw po na sinabi ni Jesus sa Matthew 28, after niyang banggitin, after niyang ibaba yung Great Commission, sabi niya, behold, I am with you always to the end of the age. So be it pumanaw po tayo sa mundong ito, be it muli siyang bumalik, sasamahan niya po tayo at kasakasama po natin siya. Bakit? Because we have the Holy Spirit. God's promised helper. We have the Holy Spirit, the seal of God's ownership sa atin.
We have the Holy Spirit. Nagko-convict po sa atin every time bumabagsak tayo sa kasalanan. At bakit tayo sinasamahan ng Diyos? Simple lang ho. Seryoso siya sa covenant niya sa atin eh. Kasi mahal niya tayo. Dahil ang Diyos na sinasambo natin, siya po'y tapat. Siya po'y mapagmahal. He cares for us. And He will coming back again for us. Hindi lang po nag-resurrect ang ating Panginoon sa kalangitan to be our great high priest and to intercede for us day and night. Hindi lang po yun ang ginawa niya. Malinaw bago siya mag-resurrect. No? Bago siya pumunta sa kalangitan, if not mistaken, sinabi niya sa mga apostles that I need to go there so that I can prepare a place for you. So ang Diyos po mismo ang magpe-prepare ng place para sa atin. Sino ba naman tayo para effortan ng Diyos ng ganito? Tama. He sent His one and only Son for our atonement. Siya ang nag-effort ng lahat. And at the same time, pagpunta natin sa kalangitan, meron pang place na niready siya sa atin. So kung committed po ang Diyos sa kanyang covenant sa mga Israelita, committed din po ang Diyos sa kanyang covenant sa atin. And He showcased His commitment when He sent His one and only Son, ang ating Panginoong Jesus, to be our Passover Lamb, our atoning sacrifice, para po magkaroon tayo ng kapatawaran sa Kanya. He showcased His commitment when He made a great exchange, kung saan ang ating Panginoong Jesus ay naging kasalanan para po magkaroon tayo ng Kanyang katuwiran. Sabi po ni Paul, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for our sake, He, God the Father, made Him, si Jesus, to be sin who knew no sin, so that in Him, we might become the righteousness of God. Galing, no? Kinuha ng Diyos yung mga kasalanan natin. Pinalitan niya ito ng kanyang katuwiran. Kinuha ng Diyos yung mga kasalanan natin at binuhusan niya tayo ng pagmamahal. Yan yung grace ng Diyos for us Christians, His covenant people. Let me share with you, sabi po ni Billy Graham, na gusto kong itong quote na ito. Sabi niya, God is unchanging in His love. He loves you. He has a plan for your life. Don't let the newspaper headlines frighten you. God is still sovereign. He is still in the throne. So pinararating dito ni Billy Graham na huwag tayo matakot sa kung anumang bagay ang mangyari sa life natin. Sovereign ang Diyos. He is King. At ang Diyos na sovereign, ang hari ng mga hari, ay mahal tayo. So pag sinabi ng Diyos na mahal ka niya ngayon, patuloy niya tayong mamahalin at siya mismo ang magpapaganap ng ating pananampalataya sa Kanya, ng ating relasyon sa Kanya, hanggang sa muli niyang pagbabalik. So pangalawa po at panghuli na life lesson, we have a better covenant. Una, we have a better covenant po pagdating sa atonement o sa pagpapawalang sala. Kasi yung covenant po ng Diyos, atonement, ng mga Israelita, no, para sila'y mapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan, kinakailangan nilang mag-offer ng mga animal sacrifices. And pagdating sa covenant ng Diyos sa kanila, napag-aralan po natin yun kanina, na ang mga Israelita talaga mismo yung nag-effort. Si Moses ang gumawa ng altar, si Moses yung gumawa ng 12 pillars, yung mga young men yung nagkatay ng mga oxen para dun sa dugo, bago si Moses yung nag-sprinkle ng blood sa altar, si Moses yung nag-sprinkle ng blood to the people. No, pero pagdating sa ating mga Kristiyano, ang Diyos po ang nag-effort. Ang Diyos ang nag-effort for our atonement and for our covenant. Binigay po ng Diyos yung kanyang altar, the greatest altar of all, the cross. Binigay po ng Diyos yung kanyang perfect sacrifice, ang ating Panginoong Yesus. At nilinis po tayo ng Diyos, hindi by the blood of an animal, kundi by the divine, perfect, priceless blood of Jesus.
Grabe, di ba? Sino nga ba tayo para pag-effortan ng Diyos ang ganito? Sino ba tayo para dumanak pa yung dugo ng Kai sa isang anak ng Diyos para sa atin? Sabi po ni Paul, Ephesians chapter 1 verse 7, in Him, kay Jesus, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. At pangalawa po, we have a better covenant pagdating sa mediation. Kasi po, for the Israelites, ang kanilang mediator ay si Moses. At si Moses ay tao lamang. At ang role ni Moses ay umakyat ng Mount Sinai para kausapin ng Diyos, ihingi sila ng tawad yung mga Israelita pag nagkasala sila, at kunin yung mga tablets kung saan nandoon yung laws and rules ng Diyos para ibaba sa mga Israelita. We have a better covenant, tayo mga Kristiyano, because our mediator is divine. Our mediator is Jesus Christ Himself, the one and only Son of God, who ascended to heaven and became our great high priest. Ang role ni Jesus, to intercede for us day and night. Kapag may nagkakasala sa atin, siya yung ating perfect justification. Siya yung ating pardon. Siya yung humihingi ng kapatawaran para sa atin sa Diyos Ama. Ito yung ating Panginoong Hesus. And we have a better covenant pagdating sa mediation. You know why? Because our mediator, si Jesus, has the power to save. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. He has the power to save. So dito po ako magtatapos, mga kapatid. Now, tayong mga Kristiyano, tayong mga under ng New Covenant, yung veil po, no, o yung harang ng mga foreshadows na ito, ay revealed na in Christ. Because His cross is our altar. His blood is our pardon. He is our mediator. He is our great high priest. And He is our better covenant. So tayo po yung manalangin. Let's pray. Jesus, we just want to thank You. For we have a better covenant in You. We just want to thank You, Lord, dahil sinelyuhan Mo po itong covenant namin sa Inyo ng Inyong perfect and priceless blood. And Lord, we don't deserve this. Even Your love, we don't deserve this, O God. But still, thank You. For You've chosen grace. Panginoong aming Ama, dalangin ko, Lord, na patuloy niyong kaugnayin ng mga kapatid ko po sa pananampalataya. Patuloy niyo po kaming i-correct. Patuloy niyo po kaming hayaan na talagang i-behold ka lamang at iyong mabuting balita. Lalo yung sakripisyo na ginawa niyo po sa krus. Lord, help us to fix our eyes on You, on Your cross. For because of this, our new covenant was formed. Be glorified throughout the rest of the day. In Jesus' name we pray.